Naku po, hindi na po yata biro po ito mga kababayan. At ang balita, unti-unti na yata talagang mauubos itong mga DDS na yan. Oh, hindi po ba matatandaan natin na si Marcoleta nagpapaalam na nga yata di ba? At nagpapaalam siya sa publiko na ang sinasabi niya wag daw mag-alala dahil kahit ma-arrest daw siya tuloy daw siyang magsisiwalat ng katotohanan. Ano kaya itong katotohanan na sinasabi nitong si Marcoleta, no? Grabe. Oo, hindi daw siya talaga titigil sa paglalabas po ng mga katotohanan na yan. Hindi ko nga lang alam kung ano mga katotohanan ang sinasabi ni Senator Marcoleta. Di ba? Samantalang meron din siyang katotohanan na ayaw niyang aminin. Ayaw niyang aminin na itong mga kinakaso sa kanya daw ay ano lang, mga gawa-gawang kaso lang daw yung mga yan. Yung mga binabato sa kanya na mga gawa-gawang kaso lang daw yan. Pwede ba yun? Samantalang siya mismo ang umamin di ba? Tumanggap siya ng 75 million ba yun? 75 million campaign donation mula po kay Defensor at ng dalawa pang donor o sponsor. Tapos ngayon sasabihin niya gawa-gawa lang yung mga kaso na isasampa sa kanya. At ngayon, itong isa pa, yung kanina doon sa unang vlog natin, itong si Bongo daw ay meron na ring lumabas na warrant of arrest. Yan naman according to Pulong Duterte, ano? Si Bongo kasi po ay co-perpetrator po ni Duterte sa war on drugs. Kung totoo yan, less senator na naman tayo. Dalawa na. Dalawa na. Mula po sa minority. Paano yan? Baka dahan-dahan maubos ang mga senador natin sa mga kaso Dahil nga, di ba si Cayetano mukhang may problema rin sa flood control sa kanila Di ba? Tapos ngayon, may anunsyo na rin ang DOJ, Department of Justice, na kakasuhan din nila yung mga personalidad na may kinalaman po kaya tawagin natin kasabwat. Kasabwat po sa pagtakas po ni Bato de la Rosa. Di ba? Malamang. Si Robin Hood yan. Di ba? Siya naman kasi ang huli nating nakita Siya ang huling nakita na kasama ni Bato at umamin din siya na pinasakay niya itong si Bato de la Rosa sa kanyang sasakyan at diniretso niya, binaba niya sa parting Makati. Ewan ko lamang kung sa Makati o baka sa airport. Kasi may mga lumabas na mga picture na nandun siya sa airport Di ba? Pero ito pa ang isang matindi. Si Mike Defensor po. Si Mike Defensor, ayon po sa NBI, sasampahan na rin po ng kaso. Isasampan na rin daw po ang kaso laban po kay, ano pangalan nito? Mike Defensor. Kung hindi bukas daw, ano ba ngayon? Huwebes. So, bukas na. Kung hindi sa Biyernes o kaya sa Lunes daw. Nako po, mabigat din po itong kakaharapin po ni Defensor. At para makumpirma natin po yan, pakinggan po natin ito pong pahayag po ni Director Melvin Matibag ng NBI. Ano po? Ito, audio na lang. Baka makapirate tayo. Okay, ito. Itong isang nakalagay sa platito nyo, itong alleged human trafficking case ni Mike Defensor. Ano na bang status niyan? Dahil ang sabi niya, persecution daw Well, ano po, just to be very clear about it. Actually, I'm looking at Friday, kung hindi po Lunes, may papile na po yung additional na kaso, no? Yung mga dapat pa pong managot. Una-una, yung pong kanyang may bahay at saka isang anak niya at yung mga kapartner dun sa Blue, sa Blue Hotel, may kaso na po. Actually, sumagot na po sila at kami naman may sagot din. Pero Friday or Monday po, ipapile namin yung human trafficking case din po against Mike Defensor because we are able to complete the matrix na lumalabas kasama po talaga siya. Pero non-bailable yan, di ba? Qualified, yung sa kanya po, non-bailable kasi qualified human trafficking po yung sa kanya. Yung sa anak po niyang isa, dahil masasama yung isang anak niya, bailable naman po. Saka may iba pong mga personalities din na may include na hindi human trafficking, solicitation naman po ang makakaso po. So either Friday po yan Sec or sa Monday po. Tapos na po yung report. So yung report directly implicates Mike Defensor. The case build-up directly implicates him because he insists that he divested from it a long time ago. Well,
tiningnan po namin yung mga papel na isinumiti nila at napatunayan po namin na mga peke po yung sinabit. Check po namin yung mga notary, wala po. So additional cases pa nga po silang papasok. Falsification yan. So yung SEC documents na sinubmit ay peke. Hindi po yung SEC dahil ang claim nila, they already assigned it to somebody else. Correct. So nag-submit po sila ng mga papel ng deed of assignment, lease contract. When we check it, non-existent po, hindi po siya talaga notarized. So parang ginawa lang po to come out with the defense doon sa nauna na pong nakapile na kaso sa asawa at anak. Pero yung SEC documents, sir, yung SEC documents na Totoo naka-identify po yun. si... Actually, yung SEC document po, totoo. Kaya nga po sila nasama dahil sila po mismo yung nakalagay ng mga incorporators po eh. Attorney, Once we file it sa Friday or sa Friday or sa Monday, we will come out with the matrix. Ipapakita po kung bakit siya nakasama talaga. Para hindi naman po sabihin ni Mike Defensor na pinupuli lang siya, no po. Pero sir, that's certain to be His the answer. angle when you file it na dahil naglabas siya ng mga alleged bagman ni Zaldico, ito yung hataw sa kanya. Well, he can always say that, but the evidence will prove na siya lang yung nagsasabi na pinupolitika, na siya talaga human trafficker po talaga siya. And related to that, you said that may nasagap din kayong information that he was paying off the alleged bagmen. Was it 5 million? Yes, it's still ongoing po. Okay. Lumabas na po yung, pati nga po yung anak nun si Anselmo Tinidero, nag-testify na rin, sinabi talaga na ganun yung yun yung sinasabi nung father niya na he was promised by Mike Defensor ng 5 million. Ang punto nga po dito, hindi po siya kasi hindi po binigay eh. 350 lang yung nabigay. Ang problema nga po kasi nito, hindi pumunta si Mike Defensor. Pinadala po niya yung abogado niya, sino ba yung abogado? Yung maliit po na abogado niya, hindi ko matandaan po yung pangalan, pero pinadala niya at sinasabi, hindi pupunta dahil harassment. Hindi po harassment eh. We are trying to find kung ano talaga yung participation. So yun po yung nangyari dito. Yes, sir. Sir, doon sa 5 million na yun po, ano po yung violation doon kung sakali? Kasi Mike Defensor can always argue that tumutulong lamang siya doon sa mga dating sundalo. Actually, inamin niya na nagbigay siya. Kung ang testimonya po, isang kasinungalingan, ano po yan, Sir Benito, nag-influence ka Perjury. dito testify falsely sa ibang tao po. So may under the RPC, punishable po yan. And are you saying that all 18 of them were offered money? Or iilan pa lang? Or That is the claim of Anselmo. Kaya nga po pinatawag namin sila para liwanagin eh. Wala pong pinag-iba sa ibang mga investigasyon, just like the investigation dito sa Ateneo, iniimbis na lahat, hindi dahil akusado kayo, kundi para magbigay linaw doon sa istoryang lumalabas na maaaring may pananagutan ang kung sino man po. So, ipa-file nyo yan sa DOJ, ha? DOJ, ano? Yung pong human trafficking, Opo. we will file it sa prosecutor din po ng Pasig. Yes. Kasi ando doon na po yung unang kaso po. So ayan mga kababayan. At talagang mapipigan ng husto dito si Defensor. Wala pong i-recommendang piyansa. Non-bailable po ang kaso. Qualified human trafficking. Ang alam ko kasi pagka human trafficking lang, yun pwede pong magpiyansa doon, available po yun. Pero ito, sureball. Matutulog sa rehas ng matagal itong si Defensor. Dahil walang pansamantalang kalayaan dito yung piyansa-piyansa. Habang dinidinig kasi ang kaso nito, kailangan nakakulong ka. Yun parang kagaya po ng kaso po ni Kibuloy. Ganun din po, qualified trafficking po, qualified human trafficking. Ganun po ang kaso ni Kibuloy eh. So paano yan? 3 senador at 1 dating kongresista. Nako, yari. Mauubos na yata mga DDS eh. So, ayan lang po muna mga kababayan. Yan lang po ang update po natin sa mga nangyayari ngayon. At hintayin natin kung ano po ang mga magiging kaganapan po dyan sa mga mangyayaring kasuhan o kaya pagsasampa ng mga kaso. Sunod-sunod ang isasampang kaso. At kasunod niyan, syempre, sunod-sunod din ang arestuhan.